Ang Lakers at ang Minnesota ngayon ang maghaharap sa first round ng playoffs. Ito rin kasi talaga yung matchup na inaabangan ng lahat na mangyari, and para sa akin successful itong si Commissioners tungkol sa matchup na to. Dahil sa NBA, isa to sa most requested matchup na gustong mangyari ng lahat. Mula dito kay Anthony Edwards at Luka Doncic. Yan yung rivalry din kasi na nabuo last season. Ang pagkakaiba lang, nasa Lakers na ngayon itong si Luka, na mismong isa rin sa dahilan kung bakit inaabangan kung ano yung magiging resulta ng laro ng mga to. Best of 7 series kasi mga pare ko ang mangyayari na to sa playoffs. Ang Minnesota kasi after na ma-secure ang top 6 seed ng Western, opisyal nang makakaharap ngayon itong Lakers. At Denver naman makakaharap itong Clippers. Pero dito muna tayo mga pare ko sa Lakers at Minnesota. Sa regular season, nagtagpo ang Lakers at Minnesota ng 4 na beses at nagtapos ang serye nila sa 2-2 record. Bale, pumasok kasi si Luka sa Lakers, isang beses lang nito nakaharap itong Minnesota, meaning na 2 panalo ng Minnesota sa Lakers sa regular season, wala pang Luka, na naiiba na nga raw talaga ngayon dahil naka-line up na itong si Luka at tinalo sila niyan. Isa yan sa inaabangan ngayon talagang matchup para dito kay Edwards at Luka. Kung babalikan kasi natin sa huling tapatan ng dalawang team na to na nangyari, tinalo ng Lakers ang Timberwolves sa score na 111-102. Nagpakitang gilas dyan si LBJ na may 33 points at 17 rebounds, habang si Luka may ambag lang na 21 points at 13 rebounds. Hindi pa naging maganda ng sobra yung laro dyan ni Luka dahil sa shooting nito na 6 out of 20 field goal percentage. Pero nakuha pa rin ng mga to yung panalo, at itong si Edward meron lang 18 points sa game dahil sa ejection na nakomit niyan. Ang Lakers nag-average ng 101.8 points per game pagdating sa opensa at 113.2 pagdating sa defensive rates ng mga to sa last 10 games na nangyari. Samantalang ang Minnesota nakapagtala naman ng 104.5 points sa every games pagdating sa opensa at 99.2 points pagdating sa defensive rates ng mga to. Sa numbers, hindi talaga nagkakalayo itong Minnesota at Lakers. Merong advantage at disadvantage talaga yung mga to. Kasi ang Lakers lumakas sa defensive ratings ngayong season. Pero sa turnover per game, dyan din sila umangat, na mismong dahilan kung bakit bumagsak yung offensive ratings ng mga yan. At dyan lalamang mismo itong Minnesota. Dahil kung magpapatuloy yung mataas na numbers ng Lakers pagdating sa turnover ratings, yan mismo yung magiging disadvantage nila kontra dito sa Minnesota. Lalo't ito yung team na isa sa defensive team na naglalaro ngayon sa West. Ang Lakers kasi ngayon merong 114.7 defensive rates na nagdala sa kanila sa pang-16 na team sa liga. Samantalang ang Minnesota ngayon merong 110.9 defensive rates na ika-6 naman ngayon sa West. Ayon yan mismo sa NBA stats, at dyan nakabase yung magiging takbo ng laro ng mga to sa playoffs. Punta naman tayo dito sa Denver at Clippers. Yung pagkapanalo na to ng Denver kontra sa Houston yung nag-secured sa kanila sa pang-4 na spot, at ang Clippers mula sa pang-5 seed after na talunin naman itong Warriors. Yan yung match-up na mangyayari sa playoffs. Ito rin yung unang magiging tapatan ng Denver at Clippers since 2020 pa mga pare ko. Kaya talagang magandang rematch yung mangyayari sa mga to dahil last 2020 bubble playoffs, sa second round ng playoffs, nagkaroon ng matinding laban yung mga yan kung saan ang Clippers nangunguna sa serye ng 3-1 record, pero nagawa silang habulin dyan ng Denver sa 3 sunod na panalo. Yan yung sumpa na inabot ng Clippers dahil nagawa silang i-3-0 dyan ng Denver at na-sweep sila sa serye na yan. Kaya rematch game din para dito kay Kawhi at Jokic yung serye na to na mangyayari sa kanila sa first round ng playoffs. Ang Clippers kasi may slight edge pagdating sa solidong depensa at ang experience ng mga main core at superstar nila ngayon. Pero ganun din naman pagdating dito sa Denver na may kakayahang magbigay ng mas matinding hamon pagdating sa Clippers mula sa opensa. Lalo na nga raw kung magpapatuloy yung mataas na numbers nitong si Jokic at averaging.
at ang iba pang mga core nito, at kung magpapakita nga raw ng mas mataas na consistency yung Denver sa playoffs, magkakaroon talaga ng malaking problema itong Clippers. Ang problema lang kasi ngayon dito sa Denver, yung turnover din nila pagdating sa game na tumataas bago magtapos itong regular season. Pero hindi rin naman talaga nagkakalayo yung mga yan pagdating sa turnover ratings. Ang Denver kasi merong turnover ngayon per game na 13.7 at turnover per play na 11.8%. Samantalang itong Clippers ngayon merong turnover per game na 15.5 at turnovers per play na 13.9%. Kaya magkakatalo na nga lang daw talaga yung dalawang team na to pagdating sa turnover ratings sa magiging serye nila. Yan yung kailangan nilang bawasan.